Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang umasa lang sa iisang pinagkakakitaan. Habang pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, mas maraming Pilipino ang naghahanap ng paraan para kumita ng hindi na kailangan umalis ng bahay. Pero ang tanong, posible bang kumita ng malaking pera kada buwan habang nasa bahay lang? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, may mga negosyong kayang kumita ng 100,000 pesos kada buwan kahit nasa bahay ka lang. At ang kagandahan ay ilan sa mga ito kayang simulan kahit maliit lang ang puhunan, simpleng espasyo sa bahay at tamang diskarte. Kaya kung naghahanap ka ng extra income, gustong magkaroon ng sariling negosyo o nangangarap na kumita ng mas malaki nang hindi na bumabiyahe araw-araw, ang video na ito ay para sa iyo. Pag-uusapan natin ang 10 negosyo sa bahay na kayang kumita ng 100,000 pesos kada buwan. Kaya siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga ito ang maging susi ng pagyaman mo, lalo na yung number 7. Ang number 1 ay frozen lumpia business. Ang frozen lumpia business ay isa sa mga homemade business na may malaking potensyal kumita dahil isa ito sa mga pagkaing halos laging may demand sa mga Pilipino. Mapamerienda, handaan, baon o pang-ulam, maraming pamilya ang bumibili ng frozen lumpia para may maluto sila anumang oras. Dahil frozen ito, mas mahaba rin ang shelf life kumpara sa ibang pagkain kaya hindi agad nasisira ang produkto. Ang isa pang dahilan kung bakit magandang negosyo ito ay dahil pwede kang gumawa ng maramihan sa bahay. Kapag nakuha mo na ang tamang timpla at maayos ang kalidad ng iyong lumpia, madali kang makakakuha ng mga regular na customer tulad ng kapitbahay, sari-sari store, kantin, online buyers at maging mga reseller. Marami ring negosyo ang nagsimula lang sa simpleng order-order hanggang sa magkaroon ng sariling brand. Pero paano nga ba ito umaabot sa 100,000 pesos kada buwan? Halimbawa, kumikita ka ng 70 pesos kada pack matapos ibawas ang lahat ng gastos. Kung makakapagbenta ka ng 50 packs kada araw sa pamamagitan ng online selling, resellers at repeat customers, posible kang kumita ng 3,500 pesos araw-araw. Kapag tuloy-tuloy ito sa loob ng isang buwan, pwede nang lumampas sa 100,000 pesos ang gross profit ng negosyo. Kaya kung naghahanap ka ng homemade business na hindi masyadong komplikado, kayang gawin sa bahay at may malaking market sa Pilipinas, ang frozen lumpia business ay isa sa mga negosyong talagang sulit subukan. Ang number 2 natin ay banana chips business. Kung naghahanap ka ng produktong madaling gawin, madaling ibenta at kayang simulan sa bahay, isa ang banana chips business sa mga magandang pagpipilian. Marami kasing Pilipino ang mahilig sa mga ready-to-eat na merienda, lalo na iyong pwedeng kainin habang nanonood, nagtatrabaho o naglalakbay. Kaya tuloy-tuloy ang demand sa ganitong klase ng produkto. Isa sa mga magagandang katangian ng banana chips ay hindi ito madaling masira kapag maayos ang pagkakaproseso at packaging. Ibig sabihin, mas mahaba ang panahon mo para maibenta ang produkto kumpara sa ibang pagkain na ilang araw lang ay napapanis na. Malaking tulong ito para mabawasan ang posibleng pagkalugi. Habang lumalaki ang negosyo, pwede ka ring gumawa ng iba't ibang variants at size ng packaging para magkaroon ng mas maraming pagpipilian ang mga customer. Maaari kang magbenta sa mga sari-sari store, pasalubong shops, online buyers, resellers, at maging sa mga coffee shop at maliit na negosyo na naghahanap ng produktong pwedeng ipares sa kanilang paninda. At pagdating naman sa potensyal na kita, posibleng maabot ang 100,000 pesos kada buwan kung makakabuo ka ng sapat na customer base at tuloy-tuloy ang benta. Kapag nakapasok ka sa maraming tindahan o nakahanap ng mga reseller na regular na umu-order, mas mabilis lalaki ang volume ng benta mo. Kaya para sa isang produktong simple pero malawak ang merkado, talagang may malaking potensyal ang banana chips business. Ang number 3 naman ay kakanin orders business. Halos bawat Pilipino ay may paboritong kakanin. May mga hindi kumpleto ang merienda kapag walang kutsinta. May naghahanap ng sapin-sapin tuwing may handaan. At meron namang mga naghahanda ng biko sa mga espesyal na okasyon. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit malakas ang demand sa mga kakanin sa iba't ibang parte ng bansa. At dito pumapasok ang kakanin orders business. Dahil sa sariling kusina pa lang, maaari ka nang gumawa at tumanggap ng mga order. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto o mamahaling kagamitan para makapagsimula. Ang importante ay masarap ang timpla, malinis ang pagkakagawa, at maayos ang serbisyo mo sa mga customer.
pwede itong umabot ng 100,000 pesos kada buwan dahil karamihan sa mga order ng kakanin ay hindi lang isa o dalawang piraso. Madalas maramihan ito para sa birthday, binyag, reunion, fiesta at iba pang okasyon. Kapag nakabuo ka ng mga regular na customer at nakilala ka sa inyong lugar, tuloy-tuloy na ang mga order na papasok. At habang dumarami ang events at referrals, mas lumalaki rin ang kita. Kaya kung mahilig kang magluto at gusto mong magsimula ng negosyo sa bahay, ang kakanin orders business ay isa sa mga negosyong pwede mong i-consider. At bago ang number 4, kung bago ka lang dito, baka pwedeng pakilike na itong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 4 ay chicharon business. Kahit ilang beses mong sabihing diet ka na, mahirap pa ring tumanggi kapag may nakahain na masarap at malutong na chicharon. Mapamerienda, pulutan, ulam o pasalubong, isa ito sa mga pagkaing patok sa maraming Pilipino. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit malakas pa rin ang demand nito hanggang ngayon. Chicharon business. Isa itong homemade business na pwedeng simulan sa bahay gamit ang tamang recipe, dekalidad na sangkap at maayos na packaging. Kapag nakuha mo ang tamang timpla, lutong at kalidad na hinahanap ng mga customer, malaki ang posibilidad na paulit-ulit silang bumili. At habang dumarami ang mga nasisiyahang customer, mas mabilis din kumalat ang rekomendasyon tungkol sa produkto mo na maaaring magbukas ng oportunidad para magkaroon ka ng mga reseller at mas malawak na merkado. Kaya nitong umabot ng 100,000 pesos kada buwan dahil bukod sa direkta mong pagbebenta sa mga customer, maaari mo ring ipasok ang ibang produkto mo sa mga sari-sari store, online sellers at pasalubong centers. Habang dumarami ang mga lugar na nagbebenta ng chicharon mo, mas lumalaki rin ang volume ng orders. At dahil mataas ang demand at maganda ang kita sa bawat pack, posible talagang makabuo ng malaking buwan ng kita kapag tuloy-tuloy ang produksyon at benta. Kaya kung naghahanap ka ng home-based business na may malawak na market at kayang palaguin sa paglipas ng panahon, ang chicharon business ay isa sa mga negosyong talagang sulit pagtuunan ng pansin. Ang number 5 ay leche flan. Buti pa ang leche flan, may plano kahit leche. Ang leche flan business ay isa sa mga homemade business na may malaking potensyal kumita. Dahil isa ito sa mga paboritong panghimagas ng mga Pilipino. Mapa-birthday, fiesta, reunion, Pasko o simpleng salo-salo, madalas hindi nawawala ang leche flan sa hapagkainan. Ang maganda rito, pwede mo itong simulan sa sarili mong bahay nang hindi nangangailangan ng malaking puhunan o malaking pwesto. Kapag masarap ang timpla at maganda ang presentasyon ng produkto mo, may posibilidad na bumalik ang mga customer at irekomenda ka pa sa iba. At kapag nagsimula ng dumami ang orders, dito mo makikita kung bakit may mga negosyanteng seryosong kumikita sa produktong ito. Dahil ang leche flan ay karaniwang ino-order ng maramihan para sa mga handaan, catering at espesyal na okasyon. Kapag nakakabenta ka ng dose-dosenang tabs o llanera bawat araw at mayroon ka pang mga regular na customer, reseller o partner na tindahan, mabilis na lumaki ang buwan ng benta. Sa tamang presyo, kalidad at tuloy-tuloy na orders, hindi imposibleng maabot ang 100,000 pesos kada buwan. Ang number 6 ay cupcakes business. Kapag may birthday, binyag, graduation, anniversary, madalas may cupcakes na makikita sa mesa. Dahil bukod sa masarap, maganda rin itong tingnan at madaling i-customize para sa iba't ibang okasyon. Patuloy itong hinahanap ng maraming customer sa buong taon. Ang maganda rito, hindi mo kailangan ng malaking bakery para makapagsimula. Sa bahay pa lang, maaari ka nang gumawa ng mga order gamit ang ilang baking tools at tamang recipe. Habang dumarami ang mga nasisiyahang customer, mas dumarami rin ang mga referrals at repeat orders na pumapasok. At dito nagsisimulang lumaki ang potensyal ng negosyong ito dahil karamihan sa mga customer ay hindi lang bumibili ng isa o dalawang cupcakes. Madalas ay dose-dosenang piraso ang ino-order para sa mga events at espesyal na okasyon. Kapag nakabuo ka ng magandang reputasyon at tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga orders, pwedeng umabot sa libo-libong piso ang benta araw-araw. Kaya sa tamang kalidad, disenyo at serbisyo, posible talagang maabot ang 100,000 pesos kada buwan sa cupcakes business. At talaga namang nakakatuwang umabot ka hanggang dito. I-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito.
Ang number 7 ay baked sushi business. Kung may isang food trend na napatunayan ng hindi lang basta uso kundi talagang may demand, isa na rito ang baked sushi. Maraming Pilipino ang gustong subukan ito dahil kakaiba ang lasa, madaling i-share sa pamilya at bagay sa mga salo-salo, celebrations at kahit simpleng weekend cravings. Ang isa sa mga dahilan kung bakit maganda itong home-based business ay dahil maaari kang magsimula sa maliit na setup sa bahay. Hindi mo kailangan ng restaurant o malaking pwesto para makapagbenta. Sa katunayan, maraming baked sushi sellers ang nagsimula lang sa online orders at referrals mula sa mga kaibigan at kapitbahay. Ang kagandahan pa nito, kadalasan ay tray ang binibenta at hindi pa isa-isang serving. Ibig sabihin, mas mataas agad ang halaga ng bawat order kumpara sa maraming karaniwang pagkain. At dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit may mga baked sushi sellers na nakakabuo ng malaking buwanang kita at umaabot pa sa 100,000 pesos kada buwan kapag tuloy-tuloy ang orders. Kapag nakakapagbenta ka ng ilang trays bawat araw at nakakapagbigay ng magandang kalidad at serbisyo, mabilis na dumarami ang mga customer na bumabalik at nagre-rekomenda sa iba. Kaya para sa mga naghahanap ng modernong food business na pwedeng simulan sa bahay, isa ang baked sushi business sa mga negosyong may malaking potensyal na lumago. Ang number 8 ay homemade bagoong. Ang homemade bagoong business ay isa sa mga negosyo na may matatag na demand dahil matagal na itong bahagi ng pagkain at kultura ng mga Pilipino. Maraming tao ang bumibili ng bagoong bilang sausawan, pangsahog sa iba't ibang putahe o partner sa mga pagkain tulad ng mangga at kare-kare. Kaya naman hindi nawawala ang mga customer na naghahanap ng masarap at dekalidad na bagoong. Ang maganda rito, maaari mo itong simulan sa bahay nang hindi nangangailangan ng malaking puhunan o malaking espasyo. Sa tamang recipe, malinis na paggawa at magandang packaging, pwede kang makabuo ng produktong kayang makipagsabayan sa mga nasa merkado. Isa rin sa mga kalamangan ng negosyong ito ay ang mas mahabang shelf life kumpara sa maraming homemade food products. Dahil dito, maaari kang gumawa ng mas maraming stocks at ibenta sa iba't ibang paraan. At habang dumarami ang mga customer, reseller at tindahang nagbebenta ng produkto mo, mas lumalaki rin ang buwanang benta. Sa katunayan, may mga negosyong bagoong na nakakabuo ng mahigit 100,000 pesos kada buwan. Kaya para sa mga naghahanap ng produktong pwedeng gawin sa bahay at unti-unting palakihin, isa ang homemade bagoong business sa mga negosyong may malaking potensyal. Ang number 9 naman ay homemade peanut butter. Ang homemade peanut butter business ay isa sa mga negosyong pwedeng magsimula sa simpleng kusina pero may potensyal na lumaki sa paglipas ng panahon. Dahil sa panahon ngayon, mas maraming mamimili ang naghahanap ng homemade products na wala masyadong preservatives at may mas natural na lasa kumpara sa mga karaniwang mabibili sa grocery. Ang maganda pa rito, hindi lang pinapalaman sa tinapay ang peanut butter. Marami ring gumagamit nito sa mga dessert, smoothies at iba pang pagkain, kaya mas malawak ang klase ng customer na maaari mong pagsilbihan. At habang dumarami ang mga taong nasasarapan sa produkto mo, mas lumalaki rin ang pagkakataon na magkaroon ng repeat orders at referrals. Kapag nakabuo ka ng sariling brand at nakapasok sa online selling o mga lokal na tindahan, maaari mong maabot ang kita na 100,000 pesos kada buwan. At ang number 10 ay ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang magandang negosyo na pwede kahit nasa bahay lang? I-comment mo ito sa ibaba. I-share mo rin ang nalalaman mo para magka-ideya rin kami. At yan ang mga negosyo sa bahay na kayang kumita ng 100,000 pesos kada buwan. Tandaan, hindi naman kailangan simulan agad ng malaki ang negosyo para kumita ng malaki. Kadalasan, nagsisimula ito sa maliit na puhunan, tamang diskarte, at tuloy-tuloy na pagsisikap. Hindi rin ibig sabihin na garantisado agad ang 100,000 pesos kada buwan. Pero kung pipili ka ng negosyong may demand, aalagaan mo ang kalidad ng produkto o serbisyo mo at marunong kang maghanap ng mga customer, posible itong maabot sa paglipas ng panahon. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa mga negosyong nabanggit natin, alin ang pinaka-interesado kang subukan at bakit? I-comment mo sa ibaba. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.